Maselan po kasi yung bagay na yan. Kung ilalagay ko kayo sa ilalim ng batas ng Diyos, nagkakasala po kayo kasi buhay pa yung asawa nung kinakasama nyo. Sa party nyo, patay na asawa nyo, pwede na kayo na mag-asawa ng iba. Pero dun sa party nung kasama nyo ngayon, na kanyo ay kapatid nung una nyong asawa, lalabas nagkakasala siya kasi hindi naman patay yung asawa niya, nag-asawa siya sa inyo. Kaya lang, ang punto ganito, maselan po ito. Nangyari po yan sa inyo, sa Katoliko kayo. Hindi naman tinuturo sa Katoliko yung buong aral ni Kristo. Kaya lang kayo mananagot sa Diyos kung nasa ilalim kayo talaga ng batas ng Kristo. Mabigat pong kasalanan yan para sa inyong kasama ngayon. Kasi meron siyang asawa, hindi naman patay yung asawa niya. Pero kung pareho naman kayong nasa labas ng batas, kasi ang batas po ni Kristo may jurisdiction yan eh. Itinuturo yung batas ni Kristo sa mga taong nasa ilalim ng kanyang batas, yung nasasakop ng kanyang batas. Nasasakop kayo batas ng Katoliko, batas ng kung aling relihiyon. Hindi naman po yan ang relihiyon sa Biblia. Pakinggan nyo sandali ito para maunawaan nyo ibig kong sabihin. 3:19 ng Roma. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ayon, ang sinasabi ang wika ng kautusan, sinasabi yon sa nasa ilalim ng kautusan. So the law has its effectivity over those who are under the law. Pag wala ka sa ilalim ng batas, ibang sitwasyon yon. Wala ka naman po sa ilalim ng batas. Nasa Katoliko ka, iba naman ang batas ng Katoliko eh. Iba sa batas ni Kristo eh. Dapat ilalim ka sa batas ni Kristo. Basahin natin ang 6:2 ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Sabi sa Biblia, tutuparin natin ang kautusan ni Kristo. Hindi ang kautusan ni Moises, hindi ang kautusan ng kung sino-sinong Poncio Pilato, kundi ang kautusan ni Kristo. Ngayon, ang kautusan ni Kristo, itinuturo yan ng mga apostol sa iglesia ng Diyos. Sabi ni Kristo sa 28:20 ng Mateo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Pinapaturo yan sa mga apostol. Ang mga apostol naman, tinuturo yan sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Sa Katoliko, iba naman ang turong batas eh. Ang kasal dyan may bayad, no? Wala namang bayad sa Biblia. Bautismo dyan may bayad, wala namang bayad sa Biblia. Kaya magkaiba ang batas ng Katoliko kaysa sa batas ni Kristo. Sa batas ng Katoliko, kailangan meron kang ninong, may mga saksi, etc. etc. Sa batas ni Kristo, wala namang ganung kasal eh. Ang talagang tunay na batas na magtatali sa mag-asawa ay ang batas ni Kristo. 7:2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Ang batas ni Kristo, ang babae na may asawa itinali ng kautusan sa asawa samantalang nabubuhay. Kaya sa batas po ni Kristo, bawal ang diborsyo. Kayong mag-asawa sa ilalim ng batas ni Kristo, bawal ang pagdidiborsyo, ang separation, habang buhay nang nakatali ka dyan sa batas ni Kristo. Mateo 19:5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina,
at makikisama sa kaniyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan po ang batas ni Kristo. Walang hiwalayan, walang diborsyo, walang separation. Bawal po ni Kristo yan. Kinasal ka sa protestante na pwede rin magdiborsyo, hindi yan ang lehitimong batas ni Kristo. Ang lehitimong batas ni Kristo, aral sa iglesyang totoo, bawal ang hiwalayan, bawal ang diborsyo, bawal po yan. Ang pinagsama ng Diyos, hindi nararapat paghiwalayin ng tao. Nagkahiwalay na kayo. 15 taon na kayong hiwalay. Hindi ko naman kayo sinisisi kasi hindi naman tinuro sa inyo yan ng buong pagtuturo sa Katoliko. Kaya yung asawa nyo, nung mamatay, nakasama nyo yung kapatid ng asawa nyo na humiwalay naman sa kanyang asawa na yung asawa naman niya nagkaroon na ng ibang asawa. Kaya lalabas po, kung nasa batas kayo ni Kristo, malaking pagkakamali. Pero kung wala naman kayo sa batas ni Kristo, hindi naman kayo nasasakop, hindi ko kayo sinisisi dahil hindi naman tinuro sa protestante, hindi tinuro sa Katoliko yung mahigpit na batas ni Kristo tungkol sa pag-aasawa. Ang masasabi ko lang sa inyo ganito, pwede naman po kayong magsama na kasi nga meron ng asawa yung isa. Kayo naman wala naman kayong cargo de konsensya dahil patay na yung asawa nyo. Kaya lang yung asawa nyo sabit doon sa party na yon. Pero hindi rin naman siya malaking pagkakamali kasi yung asawa niya nag-asawa na rin ng iba. Ang masasabi ko na lang po sa inyo, pasakop kayo sa batas ni Kristo. Kasi pagka kayo ay nabautismuhan ng tunay na bautismo, lahat ng nagawang kasalanan sa umpisa, pinapatawad ng Diyos yun. Parang nagkaroon ka na ng bagong buhay. Yun po yung sinabi kay Apostol Pablo sa 22:16 ng Gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ang kasalanan po ng taong nagagawa sa labas ng batas ni Kristo, napapatawad po yan ng bautismo. Kagaya ni Pablo, marami siyang ginawang kalokohan ng mga kasalanang mabibigat. Pero nung mabautismoan siya, napatawad siya. 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Pagka ang kasalanan po, nagawa natin ang hindi mo naman alam na buo. Gaya ni Pablo, naging mamumusong ako, mang-uusig ako, mang-aalipusta ako. Gayon man, kinahabagan ako. Sapagkat yung ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kaya yun ang pang-absuelto sa inyo mga kapatid. Matanggap nyo yung bautismo at pag nabautismo ang kayo, papatawarin na ng Diyos yung nakaraan ninyong mga nagawang mali, makakapag-start kayo ng panibagong buhay.